Hello po, magandang araw. Tayo po ay nandito ulit sa ating ABTS at Wednesday ngayon, kaya ito tungkol sa salvation. At pagka Wednesday po ay salvation ang ating pinag-usapan, yung ating kaligtasan. At ngayon ay sabi ko nga, nung nakaraan ay sinimulan natin sa Genesis. Mag-series na tayo ng Genesis to Revelation, kaya mula sa Genesis ay makikita natin ang pagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At may mga may mga pahiwatig, yan, mga ganyan. May mga type na, may mga pahiwatig na kung paano tayo ililigtas ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ngayong araw ay sa Genesis chapter 3 tayo. Ito yung tagpo na si Adan at si Eva ay natukso at kinain nila yung pinagbabawal na bunga ng puno na ayaw ng Diyos na ipagalaw o ipakain. Okay? Tayo muna sandaling mag-pray. Dakilang Diyos, sa araw na ito, kami po ay minsan pang dumudulog sa iyo sa panalangin. Nais po namin na kaming lahat ay maliwanagan na talagang meron lang isang tamang paraan ng kaligtasan, at ito ay sa pamamagitan lang ng aming Panginoong Jesucristo. Marami ang mga ginagawa ng tao para siya ay maligtas, pero ang sabi ng Biblia, lahat ng ito ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Tanging si Kristo lang, ang aming Panginoon, ang siyang paraan upang kami ay maligtas. I-bless po ninyo ang mga salitang aming pagbubulay-bulayan ngayon, at sa tulong po ninyo sa kaliwanagan ng banal na Espiritu, kami po ay makaunawa, at lahat nawa ng makapanood nito ay maranasan ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa ating pinag-aaralan na series. Nasa Genesis tayo. At sa Genesis chapter 3 ang aking nais na i-share ngayon. At ito po yung tungkol nga sa pagkabagsak ng tao, si Adan at si Eva, sa kasalanan dahil sa paglabag nila sa punong kahoy, sa bunga ng punong kahoy na sinabi ng Diyos na huwag kakainin, at kapag yun ay kinain, tiyak na sila ay mamamatay. Ang sabi ng bahagi na lang na aking babasahin, pagkatapos na yung ahas ay tinukso na sila at si Eva ay tinukso na, ganito na ang nangyari. Sa verse 6 na sa chapter 3, para hindi masyadong marami ang babasahin natin dahil sa limitadong oras, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, o si Eva, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. So tinukso-tukso siya ng ahas na sinasabi, hindi kayo mamamatay. Sinabi ng Diyos yun kasi pagka kinain ninyo yan, magiging tulad niya kayo. Nakakaalam ng mabuti at masama. At nung pagmasdan nga ng babae, napakaganda sa paningin, masarap ang bunga, at saka kahanga-hanga na maging marunong. Kapag kasi pumitas, so pumitas nga siya, at doon kumain siya at binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din. Ano nangyari sa susunod na talata? Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila ay hubad, kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. After nilang kumain, may nangyari ng iba, kakaiba. Dati sila ay hubad, ang sabi ng chapter 2 ng Genesis, pero hindi sila nahihiya. Sila ay hubad, pero okay lang sa kanila. Pero pagkatapos silang kumain, yun na, nandun na yung tinatawag nating shame, nakedness, yung pagkahubad. At yun nga, ang ginawa nila, kumuha sila ng mga dahon
ng igos at pinagtahi-tahi nilang mga ito at ginawang panakip sa katawan. At pagkatapos noon, ang Diyos kasi ay dahil silang dalawa ay nandun sa Hardin ng Eden, ay nagfe-fellowship sila ng Diyos. Nakikipagkita ang Diyos sa kanila dahil sila ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At meron silang open na communication, meron silang malapit na relasyon. Pero nung kumain na sila, at siyempre yun ay isang paglabag sa sinabi ng Diyos na huwag kakain, nagsimula na silang mahiya, nagsimula na silang matakot, at nagsimula na silang lumayo at magtago. Ito nangyari. Ang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya nagtago sila sa mga puno. Nagtago na sila sa tagpong ito after nilang kumain. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako, natakot na. Natakot na, nagtago na. Sabi niya, natakot po akong nung marinig kong kayo nasa halamanan, nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Nagtago na, natakot na. At sabi niya, kasi hubad ako. Sabi nung lalaki. Kaya nung magtanong si God, sinong nagsabing hubad ka? Kumain ka ba ng pinagbabawal na pagkain? Ang sabi niya sa mga sumunod na talata. Tapos ay sinisi niya yung babae. Itong babae na binigay mo sa akin. Ito namang babae ay nalinlang ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. Pagkatapos nun, ng konting kwentuhan, inihayag na ng Diyos ang kaparusahan. At sa mga susunod na talata, makikita natin ang mga parusa sa babae, parusa sa lalaki, at marami pang iba. Pero ito ang nais kong bigyan pansin natin, kaya natin kinuha ang Genesis chapter 3 para makita ito. Pagkatapos na sinabi ang mga parusa, sa verse 24, maybe hindi masyadong 20, sa verse 20, Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. O trivia yun si Eva ang ina ng sangkatauhan. Walang ibang nilalang, lahat tayo nanggaling kay Eva. Ang mag-asawa ay ginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. Ito nais kong bigyan ng pansin. Hindi ba nagtahi-tahi na sila ng igos pagtakip sa kanilang katawan? Pero sabi ni God dito, ang mag-asawa ay ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Meaning, yung kanilang ginawang paraan para takpan ang kanilang kahihiyan, para takpan yung kanilang kahubaran, hindi pumasa sa Diyos. Hindi pumasa. Bagamat sa tingin siguro nila ay nakatakip na sila noon, nagtahi-tahi sila ng dahon, pero kay God, nagpaparamdam na siya dito. Sabi niya, ang mag-asawa ay ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pagpaparamdam ito na ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay hindi pwedeng tahi-tahi lang ng dahon para yun ay matakpan. Kinailangan pumatay ng hayop, bumuhos ang dugo, at pagkatapos yung kanilang balat, yun ang isunuot sa kanila para takpan ang kanilang kahihiyan. So siyempre, sabi ko nga sa inyo, ito'y pagpaparamdam. Kinailangan magbumuhos ang dugo ng hayop at hindi pwede yung nagtatahi-tahi. At siyempre, nais kong sabihin, kahit ngayon naman, ang daming ginagawang paraan ng tao para siya ay matakpan ng kanyang kahihiyan, kasalanan, kahubaran, pero merong isang paraan lang lagi ang Panginoon. At siyempre, titignan natin yon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga sa inyo, ito'y pagpaparamdam na, nagkasala si Adan at si Eva, siya ay nagpatay, nagbuhos ng dugo para kunin ang balat at pagkatapos ay isuot sa kanila. Siyempre, sa bagong tipan, alam na natin ang nangyari, dumating si
Jesus at siya ang nagbuhos ng kanyang dugo para mapatawad ang ating mga kasalanan. Babasahin ko yung ilang talata at pagkatapos ay magpe-pray na tayo para lang i-confirm na yung pagtatahi-tahi nila ng dahon ay hindi pumwede sa Diyos. Kailangan magbuhos ng dugo. Sabi ko sa inyo kanina, pagpaparamdam na yung pahiwatig na ito ang paraan para yung kasalanan ng tao sa katauhan ay mapatawad at maligtas ang tao sa kabila ng kasalanan. Magbabasa tayo ng ilang mga talata na may kinalaman dito. At siyempre, ito ay nasa bagong tipan. At dahil ang lahat ay nagkasala na, nahawa na, dahil nasa Genesis tayo, susundan natin yung Genesis na yan at makita ninyo, tagin talamak na ang kasalanan, nagpakasama na yung mga tao pagkatapos nung pangyayaring yon. At siyempre dito sa bagong tipan, ito ang mga nakasulat, kagaya ng Efeso chapter 1, verse 7, ganito ang sinasabi ng Biblia. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahan loob. Tinubos tayo ni Kristo. Si Kristo ang tumubos sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo. At siyempre, hindi na tinapos doon. Sa gayon, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Hindi lang basta tinakpan, hindi lang basta kagaya nung ginawa sa Genesis kay Adan at kay Eva, hindi lang basta tinakpan yung kahihiyan, kundi pinatawad yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kung sinabi ko na ito'y pahiwatig na sa Genesis pa lang, na merong dugo na bumuhos, hindi pwede yung pinagtagni-tagni nilang dahon, kinailangan na magbubo o kaya magbuhos ng dugo. Nasa master plan ng Diyos ang mga bagay na ito. Alam niya, darating ang araw, ipapadala niya si Jesus para ibuhos ang kanyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa gayon, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang manunubos, si Kristo ang nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Nung mga nakaraan, binanggit natin siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Ito pa ang talata para ma-highlight pa yung ating pinag-uusapan tungkol kay Jesus na tanging nagbuhos ng dugo para matubos tayo sa ating kasalanan. Nga nakita natin sa Genesis, ang tinatawag ko na lang sa mababaw ng Tagalog na pahiwatig, ang pagbubuhos ng dugo para takpan ang ating mga kasalanan, ang kasalanan ni Adan at ni Eva. Kinailangan yung bagay na yun sa halip na nagtahi-tahi ng dahon. Sabi niya dito sa bahaging ito naman, sa aklat ng Roma chapter 5, verse 8 and 9, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, verse 9, tayo ngayon ay napawalang sala. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Napakaganda. Galit ang Diyos sa kasalanan. Wala pa kay Adan at kay Eva. At pagkaso babaybayin natin ang Genesis, talaga naging talamak ang kasalanan. Hindi tumigil. Kahit pa yung mga Israelita, talagang nangamatay sila dahil sa kasalanan, pagrereklamo. Pero dito, nung tayo'y makasalanan pa, pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung mamatay si Kristo. Hindi tayo mabait, hindi tayo mabuti, pero pinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal, binigyan niya si Kristo at namatay para sa atin. Kaya't sa pamamagitan, verse 9, ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Ito po yung Biblia, ito yung mabuting balita. Ito yung gospel na sinasabi natin. Ang
Ang daming ginagawa ng tao para mapawalang sala. Nagdarasal, kung ano-ano, hindi na ako magbabanggit. Pero dito, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. At tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Napakaganda. Tandaan po ninyo yung verse na yan, Romans chapter 5, verse 8 at saka 9. Nagpadama siya na mahal niya tayo kahit makasalanan tayo. Siguro kahit tayo ay napakarumi, kahiya-hiya, pero pinadama niya yung kanyang pagmamahal. Binigay niya si Kristo at namatay at bumuhos ang kanyang dugo. At tayo ay napawalang sala at ligtas tayo sa puot ng Diyos. Walang araw matakel natin yung tungkol sa puot ng Diyos pagka may pagkakataon. Ang sabi ng Hebreo, ito ang maganda. Hebreo chapter 9 pa rin, verse 22. Kinuha ko to sa New King James Version. And according to the law, almost all things are purified with blood. Almost all things are purified with blood. Without shedding of blood, there is no remission. Walang kapatawaran. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kaya nga sa Genesis, after nilang magkasala, nagtakip-takip sila ng kung ano-ano, pero nagpahiwating na, eto, ang dugo ay ibubuhos. Kasi, according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Kaya tuloy, nung hindi na pwede yung mga dugo ng hayop, hindi kasya yung dugo ng hayop, kinailangan ni Jesus, siya yung kordero na ihandog para sa ating mga kasalanan. Kinailangan na ibigay niya yung kanyang banal na dugo, yung walang dungis ng dugo. Sa panahon ng mga batas ni Moses, naghahandog ang tao, walang dungis, dapat walang peklat, walang marka ng hindi bulag, hindi pipi, hindi pilay, kailangan na malinis. At siyempre, parang araw dadaanan natin yung kasi ang series natin ay from Genesis, tuloy-tuloy na yan. Makita natin ang salvation, pinapahiwating na sa lumang tipan pa lamang. So, and according to the law, almost all things are purified with blood. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Yan sa oras na ito, sa araw na ito, sa ating ABTS salvation, saan nakasalalay ang kapatawaran ng iyong kasalanan? May mga tao na sila ang nagpapakahirap para mapatawad, mabawasan ang kanilang kasalanan. Maling-mali ang ganoong pamamaraan. May mga tao na gagawin itong bagay na ito para maabsuelto sa kasalanan. Sa isang religion ay ito gagawin mo para unti-unti mabawasan ang iyong mga kasalanan at kung ano-anong klaseng kasalanan. Sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is no remission of sin. Si Kristo lahat ang tinutukoy ng mga talatang binasa ko. At siyempre, ito ang pinaka magandang talata na nais kong iwanan na sa inyo, may kinalaman siyempre doon sa kaligtasan natin. Ang Jesus na ito, Acts 4:12, anumang version ang inyong ginagamit, maybe you use King James Version, NIV, or in the Philippines is Tagalog. So, ginagamit ko po yung MBB, magandang balita. Acts chapter 4 verse 12. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging panulukan. Acts 4:11. Acts 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang ibang pangalan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Walang ibang pangalan na binigay sa buong mundo. Siya lang ang nagbuhos ng dugo, namatay sa krus, ibinuhos ang kanyang banal na dugo
para sa remission, sa kapatawaran, paglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya tinawag siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sa ngayon po, bago tayo mag-pray, saan nakasalalay ang kaligtasan mo? Kanino mo pinagkatiwala ang iyong kaligtasan? Kanino mo pinagkatiwala ang kapatawaran ng iyong kasalanan? Kung kay Adan at kay Eva noon, nagtagni-tagni sila, nagtahi-tahi sila, kung ano-anong tinapal para sa kahihiyan nila at kahubaran, hindi pwede. Isa lang ang tagapagligtas. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya ngayong araw na ito, suriin natin. Maganda, i-review ko yung mga talatang binasa ko para at least basahin po ninyo. Kailangan nating nagbabasa ng Biblia para hindi tayo naililigaw, para hindi tayo nadadala ng mga kung ano-anong seremonyas. Ito lang, tinubos tayo ni Ephesians 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, sa gayon ay pinatawad na ang ating makasalanan. Ganon kadakila ang Kanyang kagandahang loob. Ano ginagawa natin? Kung ano-ano ginagawa natin para mapatawad o mabawasan man lang ang ating kasalanan. Pero pumapasok sa relihiyon, kasi sa relihiyong ito maliligtas, pero gagawin ito at gagawin ito para mapatawad ang kasalanan. Tinubos tayo ni Kristo. Kailangan lang natin si Kristo sa ating mga buhay. Roma 5:8, pinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan, verse 9, ng Kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Puro ganun sinasabi, napawalang sala, pinatawad na, napawalang sala sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaya sa Genesis pa lang, after magkasala ni Adan at ni Eva, nagpahiwating na. Bumuhos ang dugo para takpan si Adan at si Eva sa kanilang kahubaran at sa kanilang kahihiyan. At ngayong panahon natin ngayon, mapalad tayo, may Biblia na, malinaw na, nawa mabasa natin ang mga talatang ito. Sabi niya, without shedding of blood, there is no remission. Walang kapatawaran kapag walang pagbubuhos ng dugo. At siyempre, yung huling talata, sa Kanya lamang, kay Jesus, matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinamang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga mahal naming tagapanood, pakinig ng ating pag-aaral, ng ating ABTS, pag Wednesday, ito'y tungkol lahat sa salvation. At siyempre, kahit ito'y tungkol lahat sa salvation, tumutukoy lang lagi kay Jesus. Sa Kanya lamang matatagpuan ang dapat nating gawin. Kagaya noon, anong connection mo kay Jesus? Sabi ko, ano dapat nating gawin? Tanggapin ang pagpapatawad na ginawa ni Jesus. Tanggapin ang pagbuhos ng Kanyang dugo, yung Kanyang sacrifice para tayo mapawalang sala. Hindi pwede yung mga sacrifices natin. Makasalanan tayo, marumi tayo. Hindi tatanggapin sa langit yan. Hindi rin tatanggapin ang magandang relihiyon sa langit para tayo maligtas. Wala nga ang remission of sin kung hindi dahil sa pagbuhos ng dugo ni Kristo. Tanggapin lang si Kristo. Paghariin lang ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Gawin siyang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. At tiyak, manalig ka lang na siya lang talaga ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan. Siya lang, ang Kanyang dugo lang ang magpapatawad ng ating, maglilinis ng ating kasalanan. At tanging sa Kanya lang matatagpuan ang kaligtasan. Ganyan ba ang iyong prinsipyo? Ganyan ba ang iyong natutunan sa iyong pinupuntahang
simbahan. Kung hindi, i-review mo yung mga talatang iyon na aking binanggit at pagkatapos ay tanggapin si Kristo na siyang tanging tagapagligtas ng ating mga buhay. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, napakadakila ng iyong pagmamahal. Doon pa lang kay Adan at kay Eva, nagpahiwatig ka na hindi pwede yung pinagtahi-tahi lang na dahon para takpan ang kahihiyan ng tao. Nagpahiwatig ka na pumatay ka na ng hayop, bumuhos ang dugo, ginamit yung balat para pangtakip. Pahiwatig na darating ang araw, isang kordero na galing sa langit, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, ang magbububo ng kanyang dugo. Ibubuhos ang kanyang dugo. At ang sabi ng aming mga binasa, upang kami mapawalang sala, mapatawad, pinatawad na sa aming mga kasalanan. Hindi na kami kailangan ulit-ulit pang magsakripisyo. Hindi na kami kailangan na kung ano-ano pa ang mga hinihingi ng relihiyon para kami mapatawad, para kami maligtas. Hindi na kailangan ng pagpapakahirap, pinipilit abutin ng Diyos, pinipilit abutin ang kaligtasan. Kayo na po ang nagpadama ng iyong pagmamahal, binigay niyo si Jesus para sa amin, para mapatawad ang aming kasalanan. Sa gayon, maliligtas kami sa puot ng Diyos. Salamat po, maghari po kayo sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, bigyan mo ng kaliwanagan ang mga taong nakakarinig ng mensaheng ito. Ipangalat na meron lang isang tagapagligtas. Hindi yun reliyon, hindi yun ang mabuting gawa, hindi yun yung anumang pinakamagandang aaniban na reliyon. Isa lang, ibinigay sa buong mundo, isa lang ang tagapagligtas, si Jesus. Panginoong Jesus, maghari po kayo. Kayo po ang aming tagapagligtas. Ang inyong dugo ang naglinis ng aming kasalanan. At ang inyong pagkamatay sa krus, Panginoon, ang dahilan kaya kami napawalang sala. At ngayon, nananalig kami sa inyong ginawa. At kayo nabuhay na muli. Para kami maligtas, Panginoon. Marami pong salamat. Pagpalain mo lahat ng mga nakapakinig nito. Naway ma-share ang mga talatang ito, Panginoon, na may kinalaman sa iisa at tanging paraan ng pagliligtas ng Diyos. Ito yung pagbubuhos ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat. Pagpalain nyo na rin ang mga nanonood kung ano man ang mga problema at pagsubok na meron po sila. Hindi lang na sila ay maligtas at ang pangalan nila ay maisulat sa langit, sa libro sa langit, kundi kahit sa kasalukuyan, ano naman ang problema, pagsubok, karamdaman na pinagdadaanan, aking dalangin, Panginoon, maranasan nila ang pabor, pagpapagaling, maranasan nila ang pabor, material na pagpapala, maranasan nila ang pabor, kalutasan sa mga problema, maranasan nila, ma-enjoy o God ang biyayang galing sa inyo, sapagkat napakadakila ninyong magmahal, sapat ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Pinupuri din na dakila ka namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming pong salamat. Ito yung ating Wednesday #salvation Applied Biblical Text Series. Yan po yung ABTS Wednesday natin, #salvation. Pag Friday naman ay ABTS din, pero ito po sa prayer. God bless you po. Share natin ang ating mga messages. God bless you.